the wheat and the tares. And here we will learn that inside the kingdom of God, there are wheat and tares. And inside the church of God, there are wheat and tares. Sabi ng Panginoon sa 24, ito po, Panginoon nagsasalita, another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? But he said, Nay, lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Let both grow together until the harvest. And in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. So let me show you one diagram. Sa diagram na ito ay merong isang bilog, at yung bilog na yan ay sa loob ng may ang kingdom of God isa lang. It is invisible. And ito kalagay dito kingdom of heaven. Yung iba ay nagkakaroon ng ibang pananaw na iba ang kingdom of heaven, iba ang kingdom of God. Pero marami din ang nagsasabi, pareho yun, interchangeable yun. Kingdom of heaven is the kingdom of God. It's the rule of God on earth and in heaven. So, it's the same. Hindi na dapat pag-usapan. Ngayon, gumawa ang Panginoon ng talinghaga, parable. It means there is a heavenly meaning to the earthly story. So, the earthly story is about planting wheat and then the enemy planting tares. And then, meron niyang heavenly meaning na dapat naiintindihan natin. Kasi, the kingdom of heaven is like. Ngayon, the three circles, and of course there are more, represent the local churches of the Lord Jesus Christ. So let's say that is 1 million, 2 million throughout all the ages. Since nag-start ang Panginoon ng church ay tuloy-tuloy na mayroong mga local church. Yung mga ibang local churches ng Panginoon, kahit siya ang head niyan, ay because of compromise, because of confusion, nagbago na ng doctrine. Kaya inaalis natin ang mga tao na nagkakaroon ng ibang doktrina. Dito po sa BCA, sa SGBCI, we stand firm para hindi tayo magkagulo, hindi tayo kung ano-ano, kahit anong mangyari, we stand firm that we will use the King James Version of the Bible. We will not use NIV. We will not use the Greek kasi wala naman sino ba marunong sa atin ng Greek. We can use the Greek if somebody is knowledgeable. Pero in the absence of knowledge, doon tayo sa English. So, kung meron kayo nabasa na mga articles na NIV, i-convert nyo sa King James. Usually, it doesn't say the same. I-convert nyo yung ESV, yung NKJV, kahit na yung NKJV, it doesn't say the same as the KJV. RSV lalo na. NLT, yung mga Bibles na iba-iba. Kahit Tagalog. No? Ang Tagalog, pwede nating gamitin, pero pwede mo ring i-correct ang Tagalog. Ang King James, huwag mo i-correct. Yun ang ibig sabihin ng King James Version only church. Don't correct the King James. Don't say, this is a wrong translation. Pero sa Tagalog, kulang ito. Merong mga Bibles na Tagalog na hindi translate ang 1 John 5:7 sa Tagalog. Tingnan niyo yung ASB, yung diglot.
Walang 1 John 5:7. Pero yung King James, side by side yan ha. Ito yung Tagalog, ito yung English. King James yan, ASB to, Tagalog. Pagdating mo sa 1 John 5:7, wala dun. So there is deception, whether intentional or not. We will just say, King James po ang church namin. We are married, we are for marriage once in a lifetime until the wife and the husband is alive. Hindi ka pwede mag-asawa. We are for Baptist bride. So ito yung pinag-uusapan natin, na ang church pakakasalan ng Panginoon. At dyan sa church na yan, maraming local church siya ang head. At merong mga churches na hindi siya ang head kasi churches of men. Churches na ginawa lang ng tao, kinopya lang yung nakasulat sa scripture pero walang authority. So, kaya bang gawin ng tao yun na kumopya at magparehong doctrine? Yes. Kaya wala authority. Si John the Baptist ay may kumopya kay John the Baptist. Kaya nung pagdating ng Acts 19, nakita ni Paul, yung mga Ephesians 12, nagpe-fellowship, sabi niya, saan ba kayo baptized? Unto John's baptism. Sabi niya, verily, John baptized, but he talked about Christ and the Holy Spirit. So, binaptize niya ulit in the name of Jesus. Bakit? Malang authority yung baptism nila. Kasi hindi naman si John ang nagbaptize sa kanila. Pwedeng kumopya, pero hindi ka authorized. Yung godliness mo ay recognize. Yung knowledge mo sa scripture, recognize. Pero, hanggang doon na lang yun. You are under the kingdom of heaven, but you are not under the church. Anong ginawa? Aquila and Priscilla taught him the more excellent way in Acts 18, si Apollos. Apollos was mighty in the scripture. He taught Aquila and Priscilla, the husband and wife team, taught Apollos a more excellent way. Kaya siya na ay naging member ng church doon sa household of Aquila and Priscilla. Tinanggap na siya. Dahil natutunan niya na, ganun pala. Hindi pala kingdom lang. Kailangan member ka ng isang local New Testament church. Kailangan may authority. Hindi pala pwedeng i-delegate ang church authority at ang baptism. Kaya ito po ang ating doktrina. Sa kingdom of God, Christ is king. Sa church of God, Christ is head. He is the shepherd, the chief shepherd. The pastor is only an under shepherd. He is not the boss, he is not the king. He is not the one who says everything. Kailangan magpailalim siya kay Kristo at sa salita ng Diyos. Ngayon, so yung relationship na yan, nasa loob ng kingdom of God or kingdom of heaven, ang mga churches, at doon ay mayroong mga wheat and tares. Pati sa loob ng church, nataniman ng enemy na magkaroon ng tares. Yung wheat galing sa Panginoon. Hindi ka mapupunta sa kingdom of God at saka sa church of God if the Lord did not add you and the Lord added to the church such as should be saved. Pero pinayagan ng Panginoon na makalusot ang enemy. Yun ang sinasabi rito sa Acts 13, Matthew 13. Natutulog yung mga servants, pumayag ang Panginoon, alam niya naman napapasukin Pero hindi siya naggawa ng something. Hindi kagaya nung kay Adan, na hindi pwedeng bumalik si Adan at Eva sa paraiso dahil may anghel na bantay na may malaking sword, fiery sword. Pwedeng gawin sana ng Panginoon yun doon sa pagbabantay para hindi mataniman ng enemy ng tares ang kanyang kaharian. Para puro wheat lang. Hindi niya ginawa. That is his choice. So ngayon, magkahalo ang wheat at tares sa loob ng kingdom of God. Ang ibig sabihin lang yan, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man is born of the Spirit and water, he cannot enter. So paano naka-enter yung tares? At ano ang nangyayari doon sa tares kung nakapasok sila sa kingdom of God at saka sa church of God? Ando sila, akala nila, save sila.
deceived. Akala nila, pinagpapala rin sila ng Panginoon. They imitate the acts of the wheat. They look like the wheat. So, hindi sila born again, pero ando sila sa church. Ando sila sa kingdom. At hindi mo ma-distinguish kung sino yung saved, sino yung unsaved. At sabi ng Panginoon, wag. Diba? Ang sabi rito, sabi ng mga servants, gusto mo po ba na i-uproot na natin? Gather up the tares. He said unto them, an enemy at that day, servant said unto him, verse 28, wilt thou then that we go and gather them up? Gusto mo ba kolektahin namin yung tares? So that is upon close inspection. May mga servants ang Panginoon, may expose yung tares. Pero ano nangyayari? Sabi ng Panginoon, wag. Nay, lest while you gather up the tares, you root up also the wheat with them. Ano nangyayari? Pag merong, kaya tayo maingat sa discipline. Kaya tayo hindi basta, siguro hindi ka save, huwag ka na umatid. Kaya tayong ganun. We have good faith. We exercise, ang tawag doon? We exercise the benefit of the doubt. Na lahat tayo saved. Kahit na merong minsan tayong, lahat naman tayo may sabit eh. Di ba? From time to time, may magkakamali sa atin, parang hindi saved. Lahat tayo yan. Kaya kung lahat tayo ay fruit inspector at ang kailangan conclusion ay hindi saved, di lahat tayo unsaved. Lahat tayo suspicious sa isa't isa. Anong klaseng church yun? No? Minsan ka lang umabsent, minsan ka lang malate, minsan ka lang hindi nag-tights, minsan ka lang, kagaya siguro nung nag-viral na nakita nyo. No? O ano, Joms, nagta-tights ka ba? Ang tights mo nga, 10 piso lang eh. Ini-expose ng pastor openly. No? Nakakahiya. So, walang ganon, mali yun. And, pero ang truth, laging meron. Pero sabi ng Panginoon, wag mong i-gather ang tares, wag mong itabi, wag mong gawa ng grupo. No? Imagine, sa isang Baptist church, sasabihin, Pastor, i-grupo mo nga yan dito, yung grupo ng mga unsaved, grupo ng mga tares. Ha? Tapos, wag mong bigyan ng ministry yan kasi mga tares yan eh. Ano mangyayari? Yung wheat, ma-offend. Ha? Ma-offend yung wheat, sobra namang church to. Masyadong, hindi maayos. Sinasa isang tabi yung mga tao. No? So, sabi ng Panginoon, you root up also the wheat with them. No? Split tayo. Diba? Kasi makikita, puro suspetsa. No? Puro categorizing. And that's not good. So, mas maganda, benefit of the doubt. Lahat tayo saved. Bahala kayo. Your relationship with Christ is between you and God. Diba? We are only here to help you. Anong sabi ni Paul? Ni Peter, make your calling and election sure. Oh, make your calling and election sure. Trabaho mo yan. Para alamin sa sarili mo, wheat ba ako o tares? Every time you fall, every time you have something na looks like, kagaya nung sumulat sa atin nga, no? Kanina in-announce ko, para akong unsaved. Parang wala akong spirit, sabi niya. Kaya wag mo na akong isali kasi baka madamay ang church sa aking kilos. So, tahimik. Hindi ko siya pinapahiya. Ngayon, JW, hindi pwede. No? So, we have to set an example na hindi pwede ang ganyan. Okay? So, pagka-obvious, scandalous, public false doctrine, unrepentant, we have to put our foot down. Pero hanggat secret, halimbawa, meron lalaki, secret pala na bading.
No? Secret. Nai-inlove siya sa kapwa. Pero hindi marunong siyang tumingin. Babae tinitingnan niya. No? Pero sa puso niya, secret. So, hindi natin didiscipline yun. Di ba? Hindi natin didiscipline ang gays and lesbians unless obvious. Oh. Isang araw sa Riyadh, nagsiswimming sila, ay hindi puan si Lawrence. Sa swimming pool. Nagladlad. Ay, hindi pwede. Oh. So, ganun. Paano ba ginawa? Huwag mo na illustrate. Okay? So, bumigay. Napugian sa anak ko. Okay? So, binisita namin. Sabi namin, hindi namin ina-ostracize ang gays and lesbians. Accepted ka namin. 'Di ba? Kaya lang, huwag kang mag-iiskandalo. Ay, hindi na umattend. Nag-iiskandalo eh. Hindi pwede scandalous behavior. We will not tolerate. No? Nanghihipo ka ng lalaki. Tapos gusto mo, tatawanan ka. No? So, hindi na umattend. Ang dahil pa namang na-invite. No? So, anyway, ganun talaga. Lest while you gather up. So, pinapaliwanag natin sa church, pagka may church discipline, pinapaliwanag natin. Ano yung kaso? Ano ang course of action? Ano ang proseso? Para walang ma-offend. Dahil importante sa atin na habang ina-uproot natin ang tares, actually, sa pag-uproot natin ng tares, hindi pa rin natin sinasabi unsaved yan. Sinasabi lang natin, unrepentant yan. Kasi baka mamaya bumalik, nagsisi. Di ba? Pag nagsisi, edi save. Pag hindi na nagsisi, namatay, na gano'n ang kondisyon niya, he hates the church, he hates the doctrines, he hates Jesus Christ, he hates the Bible, hindi na bumalik, di yun. That is, he has proven to himself that he is not of God. Okay? So, kahit na tinanggal natin or diniscipline natin, it is not. Pero pwede tayong mag-declare. It is now safe, once we discipline a person, it is now safe to say, sabi ng Matthew 18, consider him as a heathen man and a publican. Pwede mo nang sabihin na yan ay gumagawa ng mga gawain ng dyablo. Gawain ng hindi ligtas. Kaya huwag kayong avoid them. Huwag kayong didikit sa kanya kasi baka mahawa kayo. Siyempre, ang isang tao na dinisiplin mo, mga hawa yan eh. Kasi i-justify niya yung sarili niya eh. Bakit siya dinisiplin? Sasabi, kasi naman ayos naman yung trabaho ko kaya lang yung pastor dun masyadong ganyan, ganun Actually, kung ano-anong justification. Tapos, pag dikit ka sa kanya, kaibigan mo, madadala ka. Di dalawa na kayong JW. Manganganak ang JW dito. Di ba? So, sabi, mark them which do not walk according to our tradition and avoid them. Sabi ni Paul. So, we follow that example. Ngayon, dito sa unsaved, unsaved things, it is a social club. Yan. No? Ang unsaved, yung totoong unsaved, ang unang palagay niya sa church, samahan lang ng mga tao. Kaya magde-demand siya na parang behavior ng isang organisasyon. Hindi niya nakikita yung spirituality, that this is a divine organization governed by divine rules that we cannot deviate from. Even the pastor and even the church, if it votes against the tenets of the Bible, the church becomes in error because the Bible is the rule. Halimbawa, nagkasundo tayo, pwede nang magshabu. Halimbawa, tapos sasabihin, bakit kayo nagsashabu?
Di ba masama yan? Hindi, pinagkasunduan na ng church yan eh. Nanalo sa boto eh. Oh, I'm using an extreme, of course. So, kahit na bumapayag ang church sa isang maling, unspiritual na doctrine, mali pa rin yung church. Hindi pa rin, it doesn't make it right. Di ba? So, yung mga unsaved, kaya mag-iingat tayo, kaya tinetest natin dito, save ka ba? Alam mo ba talaga? Kasi, pag dumami dito ang tares, ang mangyayari sa atin? Babaguhin yung doktrina natin. Magkakaroon tayo ng drums, magkakaroon tayo sumasayaw dyan, magkakaroon tayo ng tumatalon tayo lahat. No? Wagayway, taas ang kamay, iwagayway. Mababago doktrina natin. At matagal na yan, Southern Baptist Convention, kaya nagkaroon ng mga iba-ibang movements. The Southern Baptist Convention allowed themselves to have communist Baptists who favor communism, Baptists who has women pastors. At ngayon, nag-advance na, gay pastors, Baptists who do not believe in the blood of Christ, Baptists who do not, only in the paper, meron sila nito, sa papel. Pero sa actual practice, sa turo, hindi. They have friendship with Catholicism, Mormonism, everything, anything goes. Pero solid. Ganon din yung Conservative Baptist, yung CBAP. Tagal na yan, 1978 pa lang, yung CBAP sa Tansa, Cavite, nagpapatayo ng Pentecostal. Conservative Baptist. Walang conservatism. Pag binasa mo yung Conservative Baptist Articles of Faith, ang ganda. Pero, si practice, wala. Oh. So, hindi porket Baptist, sama. Hindi porket Baptist, isi-share nyo yung mga articles. Ingat. So, yan yung mga unsaved. Nahahaluan. At pag tayo dumami, ang dumami sa atin ay mga unsaved. Yan. Yung dati naming church ay nagpapatayo dito sa pulpit ng preacher na may kinakasama. Alam ng pastor, may kinakasama. Hindi married. Pero, ang galing mag-preach. And it's not a secret. Everybody knows it. Huwag niyong pag-usapan kung sino yun, ha? Kayong dalawa, chismosa kayong dalawa, ha? Mamaya, discipline ko kayo. Papaluin ko kayo. Okay? So, di ba? Possible yan. Next slide. Ngayon, anong sabi ng Panginoon? Ayun. Okay. Yan. Alisin nyo ang tares. So, yung mga bilog na walang nakalagay na Church of God, sa loob ng Kingdom of God, may mga Church of God, churches, na hindi naman tinayo ng Panginoon. So, possible yon na sa loob ng Kingdom of God, may mga saved, pero hindi Baptist. Hindi naman Baptist na si save eh. No? Hindi mo kailangan maging Baptist para ma-save. Hindi yun ang ibig sabihin ng Baptist bride. Ang ibig sabihin lang nun, sila yung pinakamalapit sa doktrina. Sila yung pinakamalapit at sinusunod nila ng matiisin at masugit na pagsunod sa doktrina, paglakad. Yun na ibig sabihin ng Baptist bride. Hindi yung Baptist lang ang saved. Mali yun. No? So, may mga churches na sa loob ng kingdom, meron ding mga wheat and tares. Mga churches na walang authority, pero diyan meron ding wheat and tares. They love the Lord, they serve the Lord, but halo din sila. At yung mga Baptist at yung mga totoong church, ganun din. Example, katatapos lang natin ng 7 churches in Asia. Doon ba ay tuwan-tuwa ang Panginoon sa 7? Hindi. Di ba? Meron siyang nire-rebuke.
At ano sabi niya? As many as I love, I rebuke. So pagka nire-rebuke ka ng pastor, the pastor loves you. Para hindi ka na masama sa rebuke ng Panginoon. Kasi pag ang Panginoon nag-rebuke sa'yo, mas masakit. No? Kaya, I plead with you, if you have a sin, or if you think you did something, Pastor, paki-rebuke nga ako, para hindi ako i-rebuke ng Panginoon. Baka iba yung rebuke ng Panginoon. Sabi niya as many as I love, I rebuke and chasten. May kasamang chasten Di ba? Ako, hindi ako namamalo. Panginoon, namamalo. Gusto niya ba paluin ng Panginoon? Di ba? It means death, sickness, or weakness. Di mo alam ba? Parang hina ko ngayon. Ngayon, by the grace of God, kahit na may trangkaso ako, nakakatayo ako by the grace of God. So, dahil doon sa mga books na maalikabok, kaya ako nagkatrangkaso. So ito, no? Yung tares, dadating ang panahon, sabi rito, let both grow together. Verse 30. Hayaan mong sila ay tumubo, lumaki, until the harvest. Okay? So pag-harvest, kailan yung harvest? Judgment. Judgment day. Until the harvest. Pagdating ng harvest, I will say to the reapers, gather ye together, first the tares. Okay. Pagdating ng judgment day, ayan na. Pastor, Panginoon, saan ka? Ano lang to senaryo sa isip ko lang Saan ka member? SGBCI. Okay. Tares ka. Panginoon nakakaalam. Di ba? Siya lang may karapatan magsabi. Tares. Hindi ka wheat. So, lahat ng tares sa church sa Riyadh, sa church sa Jeddah, church sa Imus, church sa Diliman, sa Taguig, lahat. Sa, kung saan-saan, parte ng mundo. Gather up the tares. When Christ makes the command, all the tares will not be lumped together with the wheat. So, magtataka na lang siguro yung iba. Yun yung Matthew, saan ba yun nakalagay? Matthew 27. Matthew 7:21. Sabi, Lord, have we not prophesied in thy name? Member kami ng church, Panginoon. Nagtuturo ako dun, Panginoon. I never knew you. So, di ba? Di ko kayo kilala. Depart from me. Malis ka dito sa harap ko. That is the Lord, Jesus Christ, who loves us. Ganon ka-harsh ang Panginoon sa mga nagkukunwari. When judgment time comes, wala nang mercy. Depart from me. So, yung mga angels, sila yung mag-gather ng tares. Ilalabas yan sa mga churches, sa kingdom of God. Ano mangyayari sa kanila? Bind them in bundles to burn. Yan. So, magkakasama na ngayon yung tares. Huwag ngayon, hindi natin gagawin yan ngayon. May panahon para gawin yan. At Panginoon ang gagawa niyan. Hindi tayo. Ang gagawin lang natin, kasi yan mga secret tares yan Di ba? Yung mga obvious, church discipline. Para hindi pamarisan, hindi tularan, hindi makaakit. Gagawin natin. Pero, kadalasan, secret. And we don't know. Only God knows. So, when the time comes, that is the time of reckoning. Sabi ng Panginoon, gather ye together, first, the tares, and bind them in bundles to burn them.
So ano yan? Mga unsaved yan. Kasi i-burn. And then, gather the wheat into my barn. So ano mangyari? Yung kingdom of God will be rid of tares. Mawawala na ng tares yung kingdom of God. Puro wheat na lang. Puro mga elect. Puro mga tunay na mahal ng Diyos at tunay na ligtas ang matitira. At yung diagram na yan, makikita nyo, kalagay dyan, merong king, malapit sa king, at merong slightly malayo sa king. So, sa kingdom of God, iba-iba tayo. Diba? Tingnan nyo yung kanina, yung binasa natin na Psalm 24. Tingnan nyo yung ulit, yung binasa natin sa Bible reading. No? Psalm 24. Tsaka yung kanta kanina, sabi, there's a mansion. Lahat ba titira sa mansion? Pati yung mga tamad? Pati yung mga unfaithful believers? Pati yung mga false doctrine? Hindi naman porket false doctrine, unsaved na. Diba? Halimbawa, free will. False doctrine yun. Pero ligtas pa rin yun. Diba? Yun lang naintindihan. Yun ang pinaintindi sa kanila. Alam nila, ligtas sila. Mahal nila ang Panginoon. Tinanggap nila ang Panginoon. Kaya lang, nasinsay sila doon sa paano ba ako niligtas ng Panginoon? Of my own free will, by my choice. Tayo, sovereign grace, kaya tayo ligtas by the will of God. Tinaniman tayo sa puso natin ng change of heart, a heart of flesh. Tinaniman tayo ng faith. Tinaniman tayo ng repentance. Ang repentance natin, granted. Ang faith natin, ang opening of the heart natin, Panginoon nag-o-open ng heart. Sa Armenian side, na ang dami nating kapatiran at mga Baptist, buksan mo ang puso mo para tanggapin si Kristo. Kung hindi, hindi ka pwepwersahin ng Diyos. Andun yung problema. 'Di ba? Yung irresistible grace, pinipilit nila, mali yan. Pero kung walang irresistible grace, walang maliligtas. Kung hindi ka binigyan ng Panginoon ng faith, no one will ever believe Jesus Christ. We will choose our own way. No man seeketh after God. No man, all have sinned. There's none righteous, no not one. Yan ang default natin. Walang pipili sa Diyos. So, paano mo na-overcome ang natural depravity mo? Ba't mo pinili si Kristo? Tinaniman ka ng Diyos effectually. So, hindi pwersahan niya na nag-struggle. Ayoko maniwala. Bakit niya ba ako pinapwersang masave? Ayoko nga eh. Hindi ganun. You are made willing in the day of His power. So that is the way God does it. Not by force, but willingly. So makikita nyo dyan, no, na even inside the kingdom of God, there are different grades. Ipaliwanag ko na sa inyo yan, di ba? Sa isang preaching, na hindi lahat ay nandun sa mansions. Ang mansions ay reward. Ang rewards ay because of faithfulness. Sabi ron, who shall ascend? Psalm 24:3. Who shall ascend into the hill of the Lord? Or who shall stand in His holy place? He that hath clean hands and a pure heart. Ano yan? By grace ba yan? Yes. Pero, meron ka bang masasabi natin na part, no, na ikaw ay malapit sa Panginoon pagdating ng judgment seat of Christ? Yes. Yung salvation mo, by grace alone, period. Pero yung practical righteousness mo, yung pagiging faithful mo unto the end, yung pagiging faithful mo sa doctrine, ikaw ang inaano mo yan. Galing yan sa puso mo, na binago na rin ni Kristo.
See? So, kailangan tama lagi. Itatama natin ang ating sarili. Dahil kung mananatili tayo at sasabihin mo na lang, mananatili tayo sa mali at sasabihin mo lang, bahala ng Panginoon, itama ako. Kahit pinaliwanag na sa'yo, mali ka nga eh. Sige, bahala ng Panginoon. Matigas ulo mo. Di ba? Oh. So, anong sabi sa 7 churches? Thou hast them that has the doctrine of Nicolaitans. Thou hast them that is the synagogue of Satan. Thou hast them that you think you are rich but you are poor. Buy from me eye salve. Buy from me gold. Diba? Bakit sinulatan na ganon? Kasi, posible na nadideceive ka ng sarili mong mga diskarte sa pagiging Kristiyano. Kaya, ini-encourage tayo. Baguhin mo yung ugali mo, baguhin mo yung diskarte mo, baguhin mo yung proseso mo, baguhin. Kayo as a church, magpalakasan kayo. Ayusin nyo. Oh. But if you will not repent, I will remove your candlestick. If you will not repent, I will spew thee out of my mouth. Save ba yun? Yes. Pero, dinura. Anong mangyari doon pagdating ng kingdom age? Eh di, iba ang reward nun. Kung meron man. Minsan, no, sabi ng isa pang nasa scripture, let no man take thy crown. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, may crown ka na, pero dahil hindi mo minentain, binigay ng Panginoon sa iba. Yun ang ibig sabihin, let no man take thy crown. Huwag mong pabayaan na yung nahawak mo na crown, na reward, galing sa Panginoon, ay naagaw o binigay pa ng Panginoon sa iba dahil naging inconsistent ka. Na inisip mo, may crown na ako eh. Okay na. Sila naman. Napatunayan ko na yung sarili ko. Mga kapatid, hindi ganoon. Tamo si Solomon. Ang ganda ng umpisa. Katapusan, hindi. Diba? So, ano nangyari? Yung anak niya, kinuhaan ng 10 tribe. Mali, hindi maganda ang nangyari. So, ganun ang mangyari sa atin. Maganda umpisa mo, ang dahil mong ginawa sa Panginoon, huwag kang magre-rest hanggang hindi dumarating ang Panginoon. Bagkus, lalo mong increase as the Lord, as redemption draws nigh. Lalo mong pagsigasigan, pasidhiin, lalo mong dagdagan. Don't give up. Because God looks at the whole life, not just your past life. Na meron ka nang crown, totoo. But it can be taken away later on. So, kumbaga, you are running a race. Diba? Illustration ni Paul. You are running a race. So, haba na nung natakbo ko. Okay na siguro. Panalo na siguro ako. Eh, hindi pa tapos eh. So, umupo ka na. Anong mangyari sa'yo? Loser. Diba? Kasi akala mo, naka-10 lap ka na. Ikaw nasa una. Oh. Kaya nanalo yung turtle eh. Tandaan niyo yun? Ace of Fables. Nanalo yung turtle kaysa rin sa row. No? Sabi, row nga. Oo. Oo. So, bakit? Kasi porket mabilis siya, nagpahinga. Nakatulog. O, naunahan siya ng mabagal. So, yung mga kapatid, sana ay by the grace of God, naintindihan natin biblical teaching. The parable of the wheat and the tares. Sana ay mag-ingat tayo sa ating Christian life. No? Ma-motivate tayo. Huwag tayong puro, yung grace, tapos na yan eh. Tungkol sa salvation, save ka na eh. Huwag ka magpahinga, porket save ka na. Huwag mo sabihin na, oh, total, one save, always save. Wala nang makakabawi ng salvation ko. Okay na. Pwede na akong...
Kahit di na ako ginagamit ng Panginoon. Yun lang naman importante, masave eh. Don't say that. Magpagamit tayo, maging consistent tayo, dagdagan natin as the day nears. No? Ang pinakamaganda nga yung habang naglilingkod ka kinuha ka ng Panginoon. Di ba? May mga istoryang ganyan, na heart attack sa pulpit. Pinutulan ng ulo, binarel habang nagpipreach. What a glorious death. No? At yan yung umpisa natin Sabi ng Panginoon, Philippians 1:29, for it is unto you is given in the behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. Magkasama yun No? Huwag niyong avoid yung suffering for Christ's sake. Kung meron yan, gladly receive it. Kung wala, huwag mong gawin. Di ba? Merong mga self-made suffering So don't create suffering. Basta trabaho ka lang, at kung may dumating na suffering, it's from the Lord and it's for the glory of God to receive it. Let's pray.